Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Agad na nagalit ang mga elite ng Divine Dragon nang makita nila si Jewel. Dito na sila mas naging agresibo kay Daryl. Hindi naman napigilan ni Shandy ang pagkasabik sa kanyang sarili kaya agad siyang sumugod para yakapin si Jewel. Niyakap ni Shandy si Jewel bago bumalik sa kanyang trono at bumulong ng ilang libong taon na ang nakalipas. Kapatid, nagkasama na rin tayo sa wakas. Ano? Nanginig at natigilan si Daryl nang marinig niya ang sinabi nito. Ito, kapatid ng maliit na dragon na ito ang empress ng Divine Dragon Clan. Anong kalokohan ang nangyayari sa mga sandaling ito? Pagkatapos ng ilang segundo, nag-react na rin si Daryl at nagsabi ng kamahalan. Pinutol agad ni Shandy sa pagsasalita si Daryl bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi at sumagot ng, nasurpresa ka ba sa mga narinig mo? Muli siyang tumingin kay Daryl habang nagpapakita ng kawalan ng pakialam ang kanyang mukha. Dito na niya walang emosyong sinabi na, ang itlog ng dragon na pinanggalingan nito ay iniwan ng Yellow Emperor ilang libong taon na ang nakalilipas, tama. Tumango naman dito si Daryl. Dito na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Shandy. Kung ganoon, siya ang kapatid ko. Sa loob ng ilang minuto, maiksing ipinaliwanag ni Shandy ang mga nangyari. Mukhang mas tumindi ang hidwaan sa pagitan ng mga tao at ng Divine Dragon Clan noong era ng Yellow Emperor ilang libong taon na ang nakalilipas. Naging laganap noong panahong iyon ang panghuhuli ng mga tao sa mga dragon para gawin nilang mga alaga at gawing pangarap sa kanilang mga buhay. Naging desidido ang mga cultivator sa pangarap nilang iyon, kaya mabilis na dumami ang mga taong nanghuhuli ng dragon. Kahit na malakas ang mga dragon, hindi pa rin nila kinaya ang mga ito. Kasalukuyang ina-attack noon ng mga tao ang ina ni Shandy matapos masugatan ng isang grupo ng mga taong cultivator. Dito na siya iniligtas ng Yellow Emperor. At sa huli ay buong puso nitong tinanggap ang pagiging alagang halimaw ng nagligtas sa kanyang si Yellow Emperor. Nagmakaawa ang ina ni Shandy sa Yellow Emperor na tulungan ang Divine Dragon Clan na lumipat sa Wild Deserted Secret Region. Pagkatapos nito ay tinulungan ng ina ni Shandy ang Yellow Emperor na labanan ang nagrerebeldeng tribo ng raksasa na nagresulta sa pagkakaroon nito ng malubhang mga sugat. Bago ito mamatay, nagiwan ang ina ni Shandy ng isang itlog ng dragon na kalalabas-labas pa lang sa kanyang sinapupunan, bago hilingin dito na ibalik ang kanyang itlog sa Divine Dragon Clan. Pero hindi tinupad ni Yellow Emperor ang kanyang pangako, kaya hindi nito ibinalik ang itlog ng dragon sa Divine Dragon Clan. Iniwan niya ito sa Simaki Clan para mapangalagaan ng husto. Hinding-hindi makakalimutan ng Divine Dragon Clan ang pangakong iyon ni Yellow Emperor. Natigilan si Daryl nang marinig niya ang buong kwento ng mga dragon. Ganoon pala ang nangyari. Slap! Dito na biglang lumapit si Cheryl kay Daryl para sampalin sa kanyang mukha. Kayong mga tao lahat ay mga demonyo at walang awang mga nilalang. Nanalamig na sinabi ni Cheryl habang naiinis na kumikinang ang kanyang mga mata. Nagawa kami noong pagtaksilan ni Yellow Emperor nang hindi nito ibalik ang itlog ng dragon na kanyang nakuha. At ngayon ay puwersahan mo namang inilagay ang iyong imprint sa itlog ng dragon habang umaarte na para bang inosente sa harapan naming lahat. Nararapat ka lang na mamatay. Agad na lumakas ang loob ng iba pang mga elite ng Divine Dragon Clan, na nasa hall nang dahil sa kahihiyan na kanilang naramdaman na nagpasigaw sa kanya ng malakas. Huwag na tayong makipaglokohan pa sa isang ito. Patayin niyo na lang siya. Wala nang nagawa pa si Daryl habang tinatanggap ang mga puno ng hinanakit na sinasabi ng mga dragon sa kanya. Buwisit, masyado nang matindi ang sama ng loob ng mga elite ng Divine Dragon sa sangkatauhan na. Mas pinili pa ring itago ni Yellow Emperor ang itlog ng dragon na yon para mapigilan ang tribo ng raksasa sa muling pag-atake sa Nine Mainlands at iiwas ang kanyang mga mamamayan sa kapahamakan, isip ni Daryl. Nanalamig na kumislap ang mga mata ni Shandy kay Daryl, bahagyang naghiwalay ang kanyang mga labi habang sinasabi na, wala ka namang pagtutol dito, hindi ba, Daryl? Nararapat ka lang mamatay bilang kabayaran sa ginawa ng mga kauri mong tao sa mga dragon. Dito na sinabi ni Shandy kay Cheryl na, kaladkarin mo siya at itapon sa Spectral Underground Cave sa labas. Nagpakita ng matinding determinasyon ang seryoso at maganda nitong mukha. Isa sa mga kilalang tao si Daryl sa Nine Mainlands, pero hindi pa rin ito naging sapat para matakot si Shandy. Opo.
Sagot ni Cheryl bago utusan ang ilang mga bantay na dragon, nakaladka rin si Daryl para hatulan ng kamatayan. Hi P. Gulat na gulat si Daryl, parang maiyak ito. Ibinigay sa kanya ni Jochan ang itlog at hindi niya pinilit sabihing pagmamay-ari niya iyon. Isa pa, hindi niya inabuso ang batang dragon kaya bakit siya tinuring na parang isang makasalanan? Nasaan ang Spectral Underground Cave? Anong gagawin ko? Nawalan siya ng pag-asa at gusto niyang kumawala. Pero wala itong ibang magawa dahil nakasara ang kanyang acupoints. Mainit ang ulo ni Jewel na hanggang ngayon ay nasa mga braso pa rin ni Shandy. Bakit gustong patayin ng mga tao mula sa Divine Dragon Clan ang lalaking ito? Gustong sigawan ni Jewel si Daryl pero tanging pagdaing lang ang kaya nitong gawin. Mas lalong hindi mapakali si Jewel. Di nagtagal ay hinatid ni Daryl si Jewel sa isang underground na kuweba sa main hall. Iyon ay nasa kaliwang banda ng main hall, 2 metrong diametro ang lawak. Mayroong protective shield sa entrada at maraming mga dragon na gwardiya ang nakapalibot dito. Naglabas ng malagim at nakakatakot na vibe ang kuweba. Sa isang tingin lang ay kinilabutan at nanginig siya dahil dito. Hindi niya makita kung saan patungo ang kuweba dahil mukha itong nakakalito. Alam mo ba kung nasaan ito? Mapanglait nang ngumiti si Cheryl sa gulat na si Daryl. Sasabihin ko sa'yo na papunta ito sa Ghost World. Ghost World? Nagulat at namuo ang pawis sa katawan ni Daryl. Papasok sa Ghost World ang bawat nilalang sa daigdaig pagtapos ng kanilang pagkamatay. Ganon din ang mga cultivator. Maliban na lang kung matagumpay na malalagpasan ng cultivator ang pagsubok at tuluyang makakaakyat, ang Ghost World ang kanilang huling hantungan. Sambit ni Cheryl. Kaming mga marangal na Divine Dragon Clan ay hindi babahiran ng maruming dugo ang sarili naming mga kamay. Ipapadala namin kayo sa Ghost World. Kumuway si Cheryl at iaangat and asana niya ang protective shield at hinagis nito si Daryl. Hush! Nang biglang dali-daling lumapit ang isang batang anyo at nilagay niya ang sarili sa harap ni Daryl. Iyon ang batang dragon na si Jewel. Roar! Sinigawan ni Jewel si Cheryl at ang mga nakapalibot na mga dragon na guwardiya. Mukha siyang desperadang may tinatawag. Inakala ni Daryl na isa lamang iyong normal na pag-angil. Ngunit hindi maintindihan si Jewel ng mga miyembro ng Divine Dragon Clan na naroon. Napalakas ng mga dragon na nakapalibot kay Daryl at nag-usap-usap ang mga ito. Nagulat si Cheryl. May pag-alala ang tono nito nang magtanong. Anong ginagawa niyo, kamahalan? Umalis ka sa daanan. Ang batang dragon ay ang nakababatang kapatid ng Empress, kaya naman tinawag itong kamahalan ni Cheryl. Mabilis na lumapit si Shandy, puno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo, kapatid? Umalis ka sa daanan. Determinadong umiling si Jewel habang nagprotesta ang bata nitong boses. Mabuting tao siya, ate. Huwag mo siyang patayin. Matapos makapasok ang kaluluwa ni Jewel sa itlog ng dragon ay nanatili ang kanyang memorya. May kailangan siyang gawin nang makita niyang papatayin na ng Divine Dragon Clan si Daryl. Hindi mapakali si Shandy, pinadyak niya ang kanyang mga paa. Bata ka pa kapatid, at hindi mo naiintindihan ang masamang pag-uugali ng mga tao. Ang lalaking ito ang pinakamasahol. Paano niya nagawa ang gawin kang enchanted beast niya? Gumawa siya ng nakakamatay na kasalanan. Umailing si Jewel. Ako ang may gustong maging enchanted beast niya. Pakiusap, huwag mo siyang papatayin, ate. Hindi ito komportable sa pagtawag niyang kapatid kay Shandy. Tao ang kanyang kaluluwa at alam niyang wala siyang kinalaman tungkol sa Divine Dragon Clan, pero gayunpaman ay konektado siya sa mga ito. Iyon ang katotohanang hindi na magbabagong anyo pa si Jewel. Ilayo mo siya, Cheryl. Nakasimangot na nag-utos si Shandy. Sumagot si Cheryl at maglalakad na sana siya palapit para hablutin si Jewel. Ngunit bago pa siya makalapit ay dali-daling pumunta si Jewel sa underground na kuweba at nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tatalon ako at hindi na ako mabubuhay pa kapag pinatay niyo siya. Sa gitna ng matinding hirap ay nagawa ni Jewel ang makahingi ng tulong kay Jochan para ipasok ang kanyang kaluluwa sa batang dragon. Patuloy niyang mababantayan si Daryl at hindi niya ito hahayaang mamatay sa walang kabuluhan. Nanginig ang maselang katawan ni Cheryl sa naging aksyon ni Jewel, hindi niya tinangkang isiping mababaw ang pananakot na iyon.
Nagtinginan ng may pagtataka ang mga nakapalibot na dragon na guwardiya. Anong nangyayari? Nagtaka din si Daryl. Hindi nito maintindihan ang wika ng mga dragon, at nag-uusap sina Jewel at Shandy, pero nakikita niyang pinoprotektahan siya ng batang dragon dahil sa kilos nito. Tiningnan ng naantig na si Daryl si Jewel. Sa wakas ay sumang-ayon si Sandy sa pagmamakaawa ni Jewel. Tinignan niya si Daryl at banayad na nagsalita. Sige na. Hindi yan kita papatayin pero kailangan mong itigil ang master, at alipin na relasyon na ito sa aking kapatid. Tapos ay maaari ka nang umalis. Walang magawa si Shandy nang sabihin niya iyon dahil gustong-gusto niyang patayin si Daryl. Ngunit hindi niya ito kayang gawin kung sobrang pinoprotektahan ng nakababata niyang kapatid si Daryl. Maaari lamang siyang magkompromiso. Sikretong huminga ng malalim at gumaana ng loob ni Daryl. Hayop, masaydo itong delikado. Tumango ito at magsasalita na sana. Okay, biglang nanginig at namula si Shandy. Dumaing ito at mukhang tila nasasaktan siya. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Daryl. Biglang nataranta si Cheryl at ang iba pang elite na mga dragon, mabilis nilang nilapitan si Shandy, tinulungan nito. Pagkaupo ni Shandy sa kanyang trono ay nakita ni Daryl na namimilipit din sa sakit sina Cheryl at ang iba pang mga elite na dragon, pero tiniis nila ang masakit na pakiramdam. Bilis! Kunin na ninyo ang Fire Spirit Crystal. Utos ni Shandy, mukhang nasasaktan pa rin ito. Nagmadaling pumunta sa likod ng main hall ang ilang mga elite na dragon. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang mga ito habang may bitbit na nag-aapoy na bagay. Isa iyong maapoy na pulang kristal na kasing laki ng isang basketball. Nagningning ito at nagliwanag ang buong hall. Ito ba ang Fire Spirit Crystal? Kuminang ang mga mata ni Daryl habang gulat nitong tiningnang maigi ang kristal. Alam ni Daryl na napakabihirang kayamanan ng bagay na yon. Naglalaman ito ng kahalagahan ng langit at lupas. Kadalasang gawa ng magma mula ng kailaliman ng bulkan ang Fire Spirit Crystal. Katulad ng White Lily Cold Flame, iyon ang kahalagahan ng apoy. Narinig ni Daryl ang tungkol dito sa mga sinaunang libro, pero hindi pa siya nakakakita nito sa totoong buhay. Sa hindi inaasahan, ay nakita niya ito sa legendary Island of Dragons at napakalaki nito. Inilagay sa sentro ng main hall ang Fire Spirit Crystal. Pagtapos ay isa-isang umapak ang mga nakapalibot na elite na dragon, binuksan nila ang kanilang dragon power at hinigot ang essence of the Fire Spirit Crystal. Makalipas ang ilang sandali ay nagmukhang normal ulit si Shandy at ang ibang mga dragon na elite. Sikretong kumunot ang noo ni Daryl at labis nitong pinag-isipanan ng tungkol sa kakaibang senaryo. Mukhang nabigo si Shandy nang lumapag kay Daryl ang kanyang mga tinig. Ano pang ginagawa mo rito? Pagtapos ay tumingin ang lahat kay Daryl. Mabilis na lumapit si Cheryl, mukha itong mayabang. Bilis! Baliin ang Marset alipin na relasyon nila ng kamahalan at lumisan. Hahayaan namin kayo ngayong araw. Maswerte ka, pero mawawala ang swerte mo kapag nahuli kang muli sa susunod. Phew! Nanatili sa lugar si Daryl nang huminga ito ng malalim at kinausap si Shandy gamit ang naguguluhang tono. Maaari kong itanong kung nahigop ba ng kamahalan ang essence ng Fire Spirit Crystal para maalis ang chills na nasa loob ng katawan mo. Nang makarating siya sa legendary Island of Dragons ay nadiskubre niyang nasa pinakailaliman ito na parte ng well-deserted secret region, madilim at maulap doon. Isa pa, naglalabas ng lamig ang mga nakapalibot na itim na tubig dagat. Kahit na ang nakamalakas na elite na dragon ay maaapektuhan ng lamig dahil sa malupit na kapaligiran. Nagulat si Shandy sa kanyang narinig. Nagulat din ang iba pang elite na mga dragon. Gulat silang tumingin kay Daryl. Paano niya yun nalaman? Pagtataka ng lahat. Nag-react si Shandy makalipas ng ilang sandali. Tinitigan niya si Daryl at malamig na sumagot. Ano naman? Payo ko sayon ay huwag mo nang ituloy ang posibleng pagbabalak mo ng panloloko. Tama si Daryl tungkol kay Shandy, hindi rin komportable ang Dragon Elites sa malupit na pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Sa nakalipas na ilang libong taon ay ginamit ni Shandy at ng Dragon Elites ang Fire Spirit Crystal para maalis ang lamig na nasa kanilang mga katawan. Ngumiti at seryosong nagsalita si Daryl. Haha!
Ngayon, kung tama ang hula ko ay may mga negatibong epekto rin ang Fire Spirit Crystal kahit na naaalis nito ang lamig. Maaaring maging mapanganib ang mga bagay-bagay kapag nasa crystal stage na ito. Habang mas lalo mong ginagamit ang Fire Spirit Crystal para maalis ang lamig at mas lalong lumalamig ang pumapasok sa iyo. Sa huli ay tuluyang ka nang sasandal sa crystal, hindi ba? Kumurap ang mga mata ni Shandy sa kanyang narinig na komento. Anong gusto mong sabihin? Ngumiti si Daryl. Kaya kitang tulungan para tuluyang maalis ang chills para hindi ka na sumandal sa Fire Spirit Crystal sa hinaharap. Ano? Nagulat si Shandy at ang mga Dragon Elites sa paligid. Hindi mapigilang matawa ng marami sa Dragon Elites na parabang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro. Mapanlin lang talaga ang mga tao. Ang walang hiyang pagmamalaki ay ang pinakamagandang kasanayan na mayroon ang mga tao. Huwag niyo siyang paniwalaan. Malamig at irritable ang tingin ni Cheryl sa lalaki, kinausap nito si Shandy. Mapanlin lang ang taong ito, kamahalan. Hindi natin siya dapat na paniwalaan. Walang masabi si Cheryl habang nakatingin kay Daryl nang marinig niya ang akusasyong ibinato rito. Nakakamangha si Cheryl. Pinaniwalaan nitong masama ang lahat ng mga tao dahil sa mga masasamang nagawa noon ng mga tao. Palagi niya akong pupunteryahin. Naisip nito. Mabilis siyang nagpaliwanag kay Shani. Nasa iyong mga kamay na ang aking buhay, kamahalan. Sa maniwala ka o sa hindi, hindi ako magtatangkang magsinungaling sa ilalim ng mga pangyayari ngayon. Tumingin si Daryl sa mga nakapalibot na gusali, pati sa layout ng mga ito. Sa wakas ay huminga ng malalim ang lalaki. Madali lang resolbahin ang problema sa lamig na ito. Hindi ba't meron kang Fire Spirit Crystal? Ayusin ang Heaven and Earth Formation sa gitna ng isla, at ilagay ang Fire Spirit Crystal sa gitna ng pormasyon. Aalisin nito ang lamig mula sa buong isla, at papanatilihin kayong hindi maapektuhan ng lamig. Ang tawag doon ay balance ng yin, at yang sa The Geomancy of Yin ang yang. Tiwalang nakangiti si Daryl habang nakatayo. Inaral ni Daryl ang The Geomancy of Yin and Yang tuwing may oras siya, marami siyang natutunan noong tumagal na. Hindi mas mababa ang kanyang pang-intindi sa Art of Yin and Yang kumpara kauyuan Tiangang. The Geomancy of Yin and Yang. Nakita ang pagkunot ng noo ng mga Dragon Elites. Biglang suminghal si Cheryl. Sino ka para lokohin kami, Daryl? Pagtapos ay kinausap ni Cheryl si Shandy. Kamahalan, isang mapanlinlang na palusot lamang ng tao ang Geomancy of Yin and Yang. Sinabi niya lang iyon dahil gusto niyang sayangin natin ang kapangyarihan ng Fire Spirit Crystal. Kapag nawala sa atin ang Fire Spirit Crystal, ay maapektuhan tayo ng lamig at hihina ang ating kapangyarihan. Sa puntong iyon ay magagawa na niya ang anumang naisin niya. Masama at mapanling lang ang lalaking ito, nakakamuhi. Patayin na lang natin siya. Tumango ang marami sa Dragon Elites bilang pagsang-ayon. Tama, paniguradong mayroon siyang masamang binabalak. Patayin siya. Kumunot ang noo ni Shandy at hindi ito sumagot. Nakikita ni Daryl kung paano tumingin sa kanya ang babae, mas lumamig ito kaysa noon. Nang biglang tumakbo ang batang dragon na si Jewel palapit kay Shandy at sinabing, kapatid, hindi siya magsisinungaling sa inyo. Please, magtiwala kayo sa kanya. Alam ni Jewel ang level ng kaalaman ni Daryl. Alam nitong mahusay siya sa The Geomancy of the Yin and Yang at hindi ito nagkakamali kung sinabi nitong gagana ang paraan. Nag-isip si Shandy, kinuway nito ang kanyang kamay. Gawin niyo ang sinabi niya. Hindi nito alam kung bakit, pero napagdesisyonan nitong pagkatiwalaan si Daryl sa pagkakataong ito nang makita niya kung gaano kasigurado si Jewel. Kamahalan. Hindi mapakali si Cheryl matapos nitong marinig ang pag-uutos ni Shandy. Sinubukan nitong pigilan si Shandy, pero pinigilan niyang magsalita nang makita niya kung gaano katatag si Shandy. Di nagtagal ay nagbigay ng utos si Daryl sa Dragon Elites para gumawa ng malaking Heaven and Earth Formaton sa gitna ng isla, at saka ilalagay doon ang Fire Spirit Crystal. Buzz! Nang biglang nakita ang malakas na Fire Spirit pagkalagay ng Fire Spirit Crystal sa gitna ng pormasyon. Kumalat ang kapangyarihan sa lahat ng direksyon sa buong Legendary Island ng mga dragon. Makalipas ang ilang segundo ay nabuo ang transparent na protective shield sa Legendary Island ng mga dragon, inilayo nito ang chills mula sa nakapalibot na lugar. Ito ay gumana.
Kaagad na tiningnan ng mga Dragon Elites si Daryl habang namamangha ang lahat. Wala silang masabi. Labis na nagulat si Shandy. Tinitigan niya si Daryl habang puno ng halong mga emosyon ang kanyang mga mata. Hindi ko inakalang mayroon kang ganyang talento. Sambit nito. Narinig nitong isang bibihirang talento si Daryl na nagmula sa 9 continent. Mukhang totoo nga ang mga balita. Naglabas ng espesyal na Jade Slip si Shandy at mahina itong nagsalita. Magmula ngayon ay ikaw ang nag-iisang kaibigan ng Divine Dragon Clan. Tatawagin kitang The Dragon Lord. Sa hinaharap ay maaari kang maglabas-pasok sa Legendary Island of the Dragons kung kailan mo naisin. Bilang head ng Divine Dragon Clan, napakatalino ni Shandy. Noong una, nang gustong protektahan ng nakababata niyang kapatid si Daryl ay napagtanto ni Shandy na ibang-iba si Daryl kumpara sa ibang mga tao. Nang tulungan sila nitong resolbahin ang kanilang problema ay napagtanto niyang magiging maganda kung magiging kaibigan nila si Daryl. WPW, Dragon Lord. Naghiyawan ang lahat ng Dragon Elites na nasa buong Legendary Island of the Dragons. Kaagad na napatingin kay Daryl ang libo-libong mga mata dahil sa gulat. Nagulat din si Daryl. Dragon Lord. Isa ba yung mataas na katayuan? Hawak nito ang Jade Slip habang naguguluhan. Ngumiti si Shandy nang mapansin niya ang ekspresyon ni Daryl. Ang Dragon Lord ay ang pinakamataas na pagrespetong aming ibinigay sa mga naging kaibigan namin na tao. Ang huling Dragon Lord ay ang Yellow Emperor. Ngunit nang tumagal na ay binigo kami ng kanyang mga naging aksyon. Sana ay hindi mo ulitin ang parehong pagkakamali. Oh, wow, nanginig ang puso ni Daryl dahil sa labis na pagkagulat. Nagsalita is Cheryl para sumlungat. Kamahalan, dapat ay matagal nang winasak ang Dragon Lord na titulo. Hindi karapat-dapat ang mga taong ito na pagbigyan ng ating mga tiwala. Pakiusap, pag-isipan niyo ito maigi. Tiningnan ni Cheryl si Daryl nang may pagkamuhi. Pagtaos ay nagbigay din ng pahayag ang mga nakapalibot na Dragon Elites. Tama, kailanman ay hindi dapat pagkatiwalaan ang mga tao. Kahit na tinulungan tao ni Daryl, sinong nakakaalam kung may iba pa pala siyang motibo? Pakiusap, pag-isipan niyo itong maigi, kamahalan. Sunod-sunod na nagsalita ang mga nakapalibot na Dragon Elites. Nakaupo sa trono si Shandy at kita ang pagkabigo sa mukha nito. Kinukwestiyon niyo ba ang aking pasya? Hindi malakas ang boses nito pero narinig sa buong Legendary Island of the Dragons ang matatag at determinadong boses nito. Mayroon itong nakakatakot na aura. Hindi po. Nanginginig na sambit ni Cheryl, lumuhod siya sa harap nito. Dahan-dahang nagsalita si Shandy. Alam ko kung ano ang ipinag-aalala mo, pero pinili kong paniwalaan si Daryl sa pagkakataong ito. Kapag nakita nating isa siyang masamang tao ay ako mismo ang apatay sa kanya. Mayroon pa ba kayong mga reklamo? Tumikom ang bibig ng lahat ng Dragon Elites, hindi na sila sumalungat sa ideya. Sa kabilang banda, hindi maisip ang pagkasabik ni Daryl. Haha! Ako na ang naging Dragon Lord at malaya na akong maglabas-pasok sa Legendary Island of the Dragons. Naging isang biyaya ang kaguluhang ito. Naisip niya. Hindi maipaliwanag ang pagkasabik ni Jewel dahil sa balita, katabi nito si Daryl. Naisip niyang magdurusa si Daryl matapos nitong arestuhin sa Legendary Island of Dragons, pero sa huli ay naging pinaka-importanteng bisita ang lalaki. Tiningnan ni Shandy si Daryl at sinabing, Daryl, isa ka na ngayong Dragon Lord. Hindi mo na kailangang gawing negatibo ang blood ritual na ginawa mo sa nakababata kong kapatid para maako siya. Sana ay tratuhin mo siya ng tama at protektahan. Nakikita ni Shandy ang nakababata niyang kapatid, ang batang dragon ay labis na malapit kay Daryl. Alam nitong magmamakaawa ang kanyang kapatid kung paglalayuin ang dalawa. Magalang na nagsalita si Daryl habang nakangiti. Siyempre, huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Alagaan ko siyang mabuti at babantayanan ng kanyaing paglaki. Tumakbo si Jewel palapit kay Daryl at matalik nitong niyakap si Daryl. Natuwa si Shandy, tumango ito. Magaling. Ito ang unang beses na naparito ka sa The Legendary Island of Dragons, kaya pakiusap, manatili ka rito ng ilang araw. Kailangan niyang panatilihin ang dalawa sa isla ng ilang araw, bago nito nakita sa wakas ang nakababta niyang kapatid. Nagulat si Daryl sa kanyang narinig. Pagtapos ay nagkamot siya ng ulo.
Sa tingin ko ay mabuting umalis na kami? Inaresto at dinala ang Alaki sa the legendary Island of Dragons. Wala itong alam kung anong nangyari kay Zhu Beiji. Hawak ni Zhang Ju ang SKY Breaking Axe, malakas at marami itong tauhan. Paano magagawang labanan ni Zhu Beiji ang napakalakas na kalaban? Naisip pa lang ni Daryl ang pangyayari ay hindi na ito mapakali. Gusto lamang nitong bumalik sa 9 continents sa lalong madaling panahon. Ano? Tinanggihan niya ang suhestyon ng Empress. Napakunot ang noo ni Cheryl at ng Dragon Elites sa paligid dahil sa inis. Medyo nag-alangan ang ekspresyon sa mukha ng mga ito. Tinitigan nila si Daryl na parabang nakatingin sila sa isang tanga. Kumunot din ang noo ni Shandy. Kung nagmamadali ka ay hindi napapanatilihin. Ipapahatid kita bukas ng umaga. Bukas. Nag-alangan si Daryl pero tumango rin ito. Sige. Gusto na nitong umalis kaagad pero alam niyang hindi niya maaaring galitin si Shandy kung patuloy niyang sasalungatin ang ideya ng Empress. Nakapagpasya na ito at naisip niyang wala namang masama kung mananatili siya ng isang gabi. Mababalik niya rin ang kanyang internal na enerhiya. Samantala, sa Lunar Mountain sa altar ng Endless SKY Organization, nakatali si Zhu Beiji. Mayroong looban sa likuran ng altar, isa itong ipinagbabawal na lugar. Walang maaaring pumasok doon, maliban na lang kung pinayagan sila ni Zhang Ju. Doon nakatali si Zhu Beiji. Nakatali ito sa isang haligi sa isang pribadong silid sa ipinagbabawal na lugar. Seryoso ang mga natamo nitong sugat at tumulo ang dugo mula sa pangit nitong mga peklat. Mukhang miserable ang lalaki. Umupo si Zhang Ju sa upuang nasa tabi ni Zhu Beiji, habang madilim ang kanyang ekspresyon. Ang babaeng alagad ni Zhang Ju na si Karen ay may hawak na latigo at mukhang pinipigilan nito ang malalim niyang galit. Zhu Beiji, saan nagtatago si Daryl? Tahimik na tiningnan ni Zhang Ju si Zhu Beiji, halos walang ekspresyon ang mukha nito. Kahapon lang ay biglang nagpakta si Daryl nang sinugod ni Zhang Ju si Zhu Beiji. Tila nasa ibabaw ng buwan si Zhang Ju sa oras na yon. Nang akalain nitong nahuli na niya ang dalawa, ay biglang nagsulputana ng mga higanteng dragon. Nabigla ang lahat ay nagulat sila sa lakas ng dragon. Sa gulat ng lahat, biglang nawala si Daryl at nagsitayuan ang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Zhang Ju. Hinablot niya si Zhu Beiji at tinanong nito kung nasaan si Daryl dahil alam niyang hindi biglang magpapakita ang mga dragon kung walang dahilan. Pero walang sinabing salita si Zhu Beiji sa buong gabing tanungan. Napagod si Zhang Ju. Suminghal si Zhu Beiji at sa wakas ay kaunti itong nagsalita. Hindi ko alam. Bumagsak ang mukha ni Zhang Ju. Malapit na magkaibigan kayo ni Daryl. Nagpagaling pa nga siya sa bahay ng iyong tauhan. Makatotohanan bang hindi mo alam kung nasaan siya? Kumuway siya kay Karen. Ipatuloy mo ang paghagupit. Mariin ang hawak ni Karen sa latigo at naglakad ito ng diretsyo palapit kay Zhu Beiji. Malaig ang mga tingin ni Karen habang nakatayo ito sa harapan ni Zhu Beiji. Sino ka para umastang matalino sa harap ng aking master, Zhu Beiji? Hindi mo talaga alam kung anong makabubuti para sayo. Slap! Malakas ang pagtama ng malambot na latigo ni Karen sa katawan ni Zhu Beiji. Gawa sa napakatibay na materyales ang malambot na latigo ni Karen. Halos agarang lumabas sa mga sugat ni Zhu Beiji ang dugo, at tila na pinturahan ng kulay pula ang kanyang suot ng damit. Ngunit mukhang wala itong naramdamang sakit. Nakangiti niyang tiningnan si Karen. Nakababatang kapatid, hindi ka pa ba kumakain? Mukhang wala kang enerhiya. Pagtapos ay tinignan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Naganasa ito at hindi niya nakalimutang hangaan ang isang magandang babae kahit sa harap ng kamatayan. Namula ang mukha ni Karen, nagmura ito. Ipagpatuloy mo ang pagtitig at dudukutin ko ang mga mata mo. Labis na hindi maganda ang hitsura ng nakaupo sa malapit na si Zhang Ju. Hindi talaga alam ni Zhu Beiji kung anong nakabubuti para sa kanya. Gustong patayin ni Zhang Ju si Zhu Beiji, pero kailangan niyang magpigil nang maisip niya ang higanteng dragon na nagpakita kahapon. Kinuha nito si Daryl. Alam nitong magkaibigan sina Zhu Beiji at Daryl, kaya naisip niyang mayroong nalalaman si Zhu Beiji. Kapag napatay si Zhu Beiji ay maiiwang walang clue si Zhang Ju. Hindi nito alam na wala talagang ideya si Zhu Beiji. Sai!
Huminga ng malalim si Zhang Ju, pinilit nitong pigilan ang kanyang galit. Matagal ka ng sikat, Zhu Beiji. Dapat ay maging mas matalino ka na. Alam mong kung sasagutin mo ang mga katanungan ko ay hindi ka na magdurusa pa. Natawa si Zhu Beiji, at hindi ito gumawa ng paraan para itago ang pang-aasar sa kanyang mga mata. Kailangan mo nang tigilan ang pagtatanong sa akin, Zhang Ju. Wala akong alam. Isa pa, hindi ko rin naman sasabihin sa'yo kung mayroon man akong nalalaman. Dumilim ang mukha ni Zhang Ju at tinuro nito si Zhu Beiji, malakas itong sumigaw. Ganun pala. So, ito ang gusto mong gawin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatling ganito. Karen, ipagpatuloy mo ang paghataw hanggang sa gusto na niyang magsalita. Paulit-ulit na hinataw ni Karen ang malambot na latigo. Slap! 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 Patuloy ang paghataw nito habang nahahablot naman ng mga patalim ang damit ni Zhu Beiji at nagpira-piraso ito. Bumuka ang kanyang balat pero nagkiskis siya ng mga ngipin at nanatiling tahimik. Sa kabaliktaran ay ngumiti pa ito ng walang takot sa kanyang mga mata. Kahit na mukhang mababaw lang ang lalaki, katunayan ay labis itong matatag. Nang makulong ito sa North Moana Imperial Palace ay pinarusahan siya ni Emperor Hao Yi sa iba't ibang paraan pero nabuhay ito. Matapos ang pinagdaanan ni Zhu Beiji, ay wala lang para sa kanya ang pagpapahirap ni Zhang Ju. Mas lalo pang nairita si Zhang Ju nang walang sinabing kahit na ano si Zhu Beiji patungkol kay Daryl. Dahil doon ay naglakad palabas ng pribadong kwarto si Zhang Ju. Master. Nakangiting pagbati ni Paul habang nakangiti ito nang naglakad siya palabas ng ipinagbabawal na lugar. Inutusan ako ni Chester na kumuha ng ilang elixir pills mula kay Chang'er. Isang araw na ang nakalipas nang sabihin niya yon, anong gagawin natin tungkol doon? Malaswang ngumiti si Paul at nakita ang maitim na balak sa kanyang mga mata. Suminghal at walang buhay na sumagot si Zhang Ju. Puntahan mo si Chester at ibigay itong mga pills, sabihin mo sa kanyang galing ito kay Chang'er. Depende sa plano ni Chester, dapat mong malaman kung anong dapat na gawin. Pagtapos ay inabot nito kay Paul ang bote ng elixir pills. Espesyal na pinino ni Zhang Ju ang mga yon ilang oras lang ang nakaraan. Mukhang puno ng espiritu ang mga ito pero labis na nakalalason ang mga pill. Kinuha ito ni Paul at mabilis siyang tumango. Sige. Hindi kita bibigyan. Mabilis itong naglakad palapit sa kwarto ni Chester. Samantala, walang ekspresyon ang nakaupo sa kwartong si Chester. Pero labis itong natuwa sa kanyang loob. Kahapon lang ay nag-utos si Zhang Ju na atakihin si Zhu Beiji at narinig ni Chester ang kanilang mga plano. Nang mahuli ni Han Ju si Zhu Beiji, ay naaman ni Chester ang tungkol sa sitwasyon at gusto nitong gumawa ng paraan, pero ipinadala si Zhu Beiji sa ipinagbabawal na lugar na halos walang ibang magagawa si Chester. Mahigpit ang seguridad sa ipinagbabawal na lugar. Ano nang dapat kong gawin? Labis ang emosyong naramdaman ni Chester. Naaresto si Zhu Beiji, naglaho si Daryl at nasa presinto pa rin si Dax. Boom! May kumatok sa kwarto. Kumunot ang noo ni Chester at binuksan nito ang pinto, nakita niya ang nasa labas na si Paul. Mabilis itong nagtanong. Nakuha mo na ba? Sinabihan ni Chester si Paul na nagbigay na suhestyon kay Zhang Ju para hanapin si Chang'er sa Holy Saint Sect. Sinabi ni Paul na sumang-ayon na si Zhang Ju at aalis na ito sa altar sa lalong madaling panahon. Naisip nitong totoong nagpunta si Paul sa Holy Saint Sect, pero hindi nito alam na hindi talaga nagpunta roon ang lalaki. Tinutulungan nito si Zhang Ju sa pag-imbestiga ng lokasyon ni Daryl. Napangiti si Paul nang mapansin nito ang walang pasensyang si Chester. Secmaster, swerte ako at nakilala ko ang Empress Chang'er, at nakuha ko ang elixir pills na inyong hiling. Tapos ay inabot na nito kay Chester ang pills na ginawa ni Zhang Ju. Sobrang saya ni Chester at paulit-ulit itong tumango matapos niyang uminom ng elixir pills. Tama, hindi ako nagkamali sayo. Ramdam ni Chester ang malakas na aura at kapangyarihan na mayroon ang pills na nasa boat. Sigurado siyang makaka-recover sina Dax kapag ininom nila ang mga ito. Maingat na nagtanong si Paul habang sikretong nagdiriwang si Chester. Secmaster, magiging mahirap pa rin ang makalabas sa Altar of the Endless SKY Organization kahit na maibalik ang lakas ni Dax. Mukhang imposible ang makatakas sa lugar na ito.
Mukhang nag-alala si Paul nang magtanong ito, pero sumisinghal ang loob niya. Sinabihan ni Zhang Jue si Paul na tingnan kung nagbabalak bang tumakas ni Chester. Siyempre, ay hindi nakalimutan ni Paul ang kanyang tungkulin. Psych! Huminga ng malalim si Chester. Nag-alangan itong sumagot ng dahan-dahan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Nagpadala na ako ng sikretong mensahe sa Elysium Gate Sect at New World Royals, 2 araw na ang kalipas. Sa tingin ko ay darating sila ngayong gabi. Tiwalas ay sariling ngumiti si Chester. Kapag nangyari na yon ay nakabalik na din ang lakas ni Dax. Sigurado akong mawawasak natin ang Endless SKY organization na itinayo ni Zhang Jue kung maingat tayong makikipag-ugnayan sa Elysium Gate Sect. Tiwala sa sarili si Chester nang sabihin niya sa lalaki ang kanyang plano. Tinanggan niya ang kanyang braso para makuha ang tiwala ni Zhang Jue. Kailangan na lamang niyang hintayin ang araw ng kanyang paglaya. Hindi niya kailanman ginustong ibunyag kay Paul ang kanyang plano pero lumabas na lang ito nang nakuha ni Paul ang elixir pills na hiniling niya. Sumisinghal si Paul sa kanyang loob pero nag-arte itong masaya sa harap ni Chester. Magandang plano. Nakapagplano na si Secmaster at advance itong nag-isip. Nasasabik na sambit ni Paul. Pagtapos ay naging malungkot bigla si Paul. Yun nga lang ay katamtaman lang ang aking lakas. Kundi ay nagagawa ko sanang pumatay ng maraming kalaban. Habang nagsasalita ay inobserbahan nito ang pagbabago sa ekspresyon ni Chester. Noong naging Secmaster ng Eternal Life Palace si Chester, ay labis na sumalungat dito si Paul. Kahit na mukhang naramdaman ni Dax at Daryl ang naiisip ni Paul ay nakita nilang malambot ang naging aksyon ng lalaki. Pero nanatili itong hindi kumbinsido. Sa nakalipas na mga taon ay nanatili si Paul sa Eternal Life Palace Sect. Ginawa niya iyon hindi dahil sa tapat siya kay Chester, pero dahil naiisip niya ang tungkol sa pinakamalakas na cultivation method ng Eternal Life Palace Sect, ang grafting method. Isang obra maestra ang grafting method. Tanging ang mga naging Secmaster lang ang maaaring makaalam sa cultivation method na yon, dahil doon ay bumilis ang kanilang pag-cultivate. Matagal na panahong inisip ni Paul ang cultivation method pero hindi ito kailanman nagkaroon ng tsansang matutunan iyon. Gusto niyang gamitin ang oportunidad para turuan siya ni Chester ng ilan sa araw na yon. Oo, napaisip si Chester. Tapos ay tiningnan niya si Paul at sinabing, kung ganoon ay maaari kang lumakas pa sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang pills na ito. Kukuhaan asana si Chester ng ilang pills mula sa boat. Mapait na ngumiti si Paul at nagsalita. Secmaster, ang pills na ito ay para maibalik ang internal na enerhiya. Wala itong magagawa kahit na uminom pa ako. Isa pa, kailangan ko atang lumaban ngayon gabi at naubusan na ako ng oras. Emosyonal na nagbuntong hininga ni Paul. Ayaw ko sa aking sarili dahil sa hindi ako naghandang maigi. Nagyon nandito tayo sa suliraning ito ay wala akong ibang magagawa para sa inyo kundi ang maging masigasig. Kumurap ang mga mata ni Chester at binagyang papuro ang determinasyon ni Paul. Dahil gusto mong palakasin ang iyong internal na enerhiya, hayaan mong ituro ko sa iyo ang grafting method. Kapag sinamay mo ito ay magiging mabilis ang iyong pag-cultivate. Sana ay magawa mo ang lahat ng iyong makakaya para matulungan mo kaming lumayo sa kapahamakan. Ang grafting method ay isang sikretong ng Eternal Life Palace Sect, at tanging ang Secmaster lang ang maaaring mag-cultivate nito. Hindi gusto ni Chester na basta-basta niya itong ipasa kay Paul, pero hindi siya ang taong istriktong sinusunod ang panuntunin. Isa pa, naisip nito na wala nang iba pa bukod kay Paul ang makakatulong sa kanya para makalabas sa madikit na sitwasyon niya ngayon. Nagulat si Paul sa kanyang narinig. Pagtapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata at labis na nasabi. Sa wakas ay nagkusa rin si Chester para ituro sa akin ang cultivation method na ito. Araw-gabi ko itong pinag-isipan, labis akong naghintay sa pagkaaktaong ito. Sa wakas ay natupad na ang aking pangarap. Naisip nito. Matagal ng plano ni Paul na nakawin ang posisyon bilang Secmaster ng Eternal Life Palace kapag nasanay na niya ang grafting method. Kahit na hinintay nito ang pagturo sa kanya ng method ay pinakita nitong seryoso at may takot siya. Secmaster, natatakot po kung hindi ito angkop. Ito ang kayamanan ng Eternal Life Palace Sect. Tanging ang Secmaster lang ang may karapatang magsanay nito, paano ako magiging kwalipikado?
Gayunpaman, hindi yon ang ibig niyang sabihin sa loob niya. Nagbuntong hininga at ngumiti si Chester. Hindi na katulad ng dati ang mga bagay-bagay. Ngayong gabi ang tanging tsansa mong matutunan ito. Kapag hindi tayo nagtagumpay ay baka hindi malagpasan ng Eternal Life Palay Sect ang pagsubok na ito. Kung ganoon ay bakit pa tayo mag-aalala tungkol sa cultivation method? Nasabik si Paul. Sect Master, ipapasa mo ba talaga ito sa akin? Hiling ko na sana'y gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para sa hinaharap ng Eternal Life Palay Sect. Seryosong tumango si Chester. Pof! Mabilis na lumuhod si Paul at nakita ang pagpapasalamat sa mukha nito. Salamat po, Sect Master, sa pagbibigay niyo ng tiwala sa akin at sa kagustuhang ituro sa akin ang cultivation method. Hindi kita bibigyan at makasisiguro kang habang buhay akong magiging tapat sa iyo. Tapat sa iyo. Maaari ka nang pumunta sa impyerno kapag na-master ko na ang grafting method. Naisip ni Paul. Walang napansing kamalian si Chester kay Paul. Sa parehong sandali ay hindi na ito makapaghintay na pumasok sa loob ng selda, kaya nagbigay ng senyales ang lalaki para tumayo si Paul. Tumayo ka. Hindi mo kailangang maging ganito kagalang sa mga delikadong oras. Makinig kang maigi, sasabihin ko sa iyo ngayon ang tungkol sa cultivation method. Maingat na tinuro ni Chester kay Paul ang grafting method sa sumunod na kalahating oras. Palaging nasa isip nito na si Paul ang papalit sa kanya, at hindi talaga ito kinulong ni Zhang Ju. Kailanman ay hindi naisip ni Chester na pagtataksilan siya ng lalaki. Huminga ng malalim si Paul habang sinisigurong niya ang maging alerto, malinaw ang kanyang pag-iisip habang nakikinig kay Chester. Namemorya niya ang cultivation method. Sa wakas ay binanggit ni Chester ang huling pangungusap at inudyok nito si Paul. Bilis, sanayin mo na ang mga iyan ngayon. Sundin mo ng eksakto ang aking mga payo pagsapit ng dilim. Sabik si Chester, hindi na ito makapaghintay pa. Huwag kayong mag-alala, Sect Master. Pagbubutihin ko. Bahagyang ngumiti si Paul at mabilis itong lumabas. Nang makalabas na si Paul ay gusto nitong itapon palikod ang sariling ulo at tumawa ng malakas. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagkuha sa grafting method. Kapag nagtagumpay siya sa pagmaster dito, ay kukunin niya palayo kay Chester ang Eternal Life Palay Sect. Hindi nagsayang ng oras si Chester nang makaalis na si Paul, kinuha nito ang elixir pills bago dali-daling lumapit sa selda. Nagawang paalisin ni Chester ang mga gwardya nang makalapit na siya sa selda. Si Chester ang pinakamahalaga at pinakamapagkakatiwalaang tauhan ni Zhang Ju. Mayroon itong abilidad at lakas para kumbinsihing umalis ang mga gwardya. Hindi nagtangkang bigyan ng mga ito si Chester at walang tanong na umalis. Huminga ng malalim ang lalaki at pumasok ito sa loob. Kapatid na Chester. Kapatid na Chester, nandito ka. Labis ang pagkasabik ng lahat ng nasa selda nang makita nila si Chester. Kapatid, ano ang sitwasyon sa labas? Tanong ni Yvette. Sabik na tumingin kay Chester ang lahat. Na-stress ang lahat dahil sa paglagi sa selda habang nakakulong. Hindi positibo. Mapait na ngumiti si Chester at ipinaliwanag nito ng detalyado ang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Ano? Naaresto rin si Zhu Beiji. Nagulat ang lahat sa narinig nilang balita. Nagtinginan sila sa takot at dismaya. Isang shock at malakas na cultivator si Zhu Beiji na nabuhay ng ilang libong taon. Kahit ganoon ay nahuli pa rin siya ni Zhang Ju. Isa itong nakakagulat na balita. Sa wakas ay bumalik sa wisyo si Dax at tinanong nito si Chester. Tapos, kamusta naman si Daryl? Nagbuntong hininga si Chester at umiling. Narinig kong pinalibutan sina Daryl at Zhu Beiji. Pagtapos ay nagpakita ang higanting dragon at kinuha nito palayo si Daryl. Naglaho si Daryl magmula ng araw na yon. Walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Nagpadala rin ng tauhan si Zhang Ju para imbestigahan ang lokasyon ng lalaki. Ano nang dapat nating gawin? Napakunot ang noo ni Yvette, hindi ito mapakali. Walang magawa sina Dax nang biglang naging mas mabigat ang kanilang sitwasyon. Ngumiti si Chester nang makita nito ang madilim na ekspresyon ng lahat. Nagdala ito ng balita para pagaanin ang loob ng lahat. Huwag kayong mataranta. Mayroon akong plano.
Kahapon ay sikreto akong nagpadala ng balita sa Elysium Gate Sect at New World Royals para manghingi ng tulong. Darating sila ngayong gabi. Pagtapos ay nilabas nito ang elixir pills. Isa pa, nakuha ko ang mga ito mula kay Empress Chang'er. Dapat nyo itong mabilis na inumin. Tandaan ninyong hindi kayo dapat magtangkang tumakas sa selda pagtapos nyong mabalik ang inyong mga internal na enerhiya. Maghintay kayo hanggang sa magkaroon tayo ng balita mula sa Elysium Gate at New World Royals. Magagawa nating makatakas kapag kumilos tayo ng may taktika. Ngumiti ang lahat at nabuhayan sa binalita nito. Hahaha! Tumawa si Dax. Siya ang unang uminom ng elixir pill mula sa bote. Pagkalunok niya rito ay nagbigay papuri ang lalaki kay Chester. Palagi kang may solusyon, kapatid na Chester. Alam kong mayroon kang mahahanap at ililigtas mo kami sa delikadong sitwasyon. Di nagtagal ay 3 tao lamang ang nakainom ng elixir pills, 2 pills na lang ang natira sa bote. Si Sarah ang isa sa mga ito. Matalino at mabait si Sarah, kaya naman nakangiti itong nagsalita. Hindi ko ito inumin, sayo na lang. Siya ang pinakamahina sa lahat ng naroon, kaya naman hindi gaano makakatulong kung inom siya ng pill. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon sa suhestyon ni Sarah. Kapuri-puri ang kabaitan ni Sarah, isa siyang mahalagang young lady ng pamilya Carter. Di nagtagal ay uminom ng elixir pill ang lahat, kabilang si Yvette. Nasabik ang mga ito. Sa parehong sandali ay hindi nila nakalimutang magbigay ng pasalamat kay Chester para tulong at effort nito. Salamat, kapatid na Chester. Pinaghirapan ng kapatid na Chester ang lahat. Pagtapos ay umupo ang lahat habang magkapatong ang kanilang binti, at sinubukang paganahin ang kanilang internal na enerhiya. Nagliwanag si Chester dahil sa kanyang tuwa at labis itong nasabik sa mga mangyayari kinagabihan. Di nagtagal ay umupo si Yvette at bigla itong nanginig. Namutla ang maamo nitong mukha at nagmukha itong mahina at nasasaktan. Nagulat si Chester at nagtanong ito. Anong nangyari? Mariing kinagat ni Yvette ang kanyang labi, tumingin ito kay Chester at bumulong. Kapatid na Chester, sigurado ka bang ito ang elixir pill para maibalik ang lakas? Bakit nararamdaman kong mabilis na nawawala ang aking internal na enerhiya mula sa aking energy field? Namutla ang mukha ni Yvette, naging lumpo ang katawan nito, at hindi man lang nito magawang iangat ang kanyang daliri. Ang mas nakakatakot ay ang mabilis na pagwala ng enerhiya nito mula sa kanyang energy field. Mabilis itong bumaba mula sa pagiging isang martial emperor hanggang sa isang martial saint sa loob lamang ng ilang segundo, tapos ay naging martial marquis ito. Sa bilis nito ay magiging isa siyang ordinaryong tao nang walang internal na enerhiya nang wala pang 1 minuto. Anong klaseng elixir pill yan? Bakit labis na nakakatakot? Naisip nito. Nataranta si Chester at sinabing, ito ang dinala sa akin ni Paul mula kay Empress Chang'er. Hindi ito maaaring maging nakalalason. Paniguradong mayroong mal-isa elixir pills. Nanghihinang sagot ni Yvette. Matapos nitong sabihin ang huling pangungusap ay nanginig si Dax at ang iba pa. Tapos ay naging maputla ang kanilang mukha habang namimilipit sila sa sakit sa sahig. Mabilis ding nauubos ang aking internal na enerhiya. Akor in. Hi P. Labis na hindi mapakali si Chester habang sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Hindi kaya si Paul ang nasa likod nito? Hindi siya nagpunta sa Holy Saint Sect para makita si Empress Chang'er, hindi ba? Naisip nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.